Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay 9 of Michael. Ayan, Taurus, ano ang ipinag-aalala ninyo, no? Kasi parang malayo ang inyong tingin, parang, alam mo yun, naguguluhan, parang malalim ang iniisip. You are worrying too much, no? But sabi dito sa message na to, your worry is unnecessary. O ano man itong pinag-worry ninyo, hindi naman kailangan, 'di ba? Hindi kailangan na mag-worry kayo. Just focus on your thoughts, no? On the outcome na gusto ninyong mangyari, no? Siyempre, ang gusto natin mangyari, 'di ba? Laging maganda, laging positibong sitwasyon ang gusto nating ang nanaisin natin na magkaroon ng resulta, no, kung ano man ang ating ginagawa, 'di ba? Kaya kung ano man itong worry ninyo, tanggalin niyo na 'yan. At kung hindi niyo maiwasan talaga na mag-alala kayo, ialay ninyo 'yan sa universe. Ialay ninyo 'yan sa Panginoon para mawala, no, yung bigat sa inyong dibdib, mawala yung tawag dito, yung ano, yung parang tinik, no, sa dibdib ninyo, no, ialay ninyo yan sa Panginoon, okay? And kung ano man yung ini-envision ninyo for yourself, no, sa specific situation na to, doon, yun ang i-hold niyo sa inyong vision, no, instead na yung stress, instead na yung pag-aalala, tanggalin ninyo yun, at palitan ninyo kung ano yung gusto ninyong makita sa inyong 3D reality, yun ang ilagay ninyo sa inyong isipan para nang sa gayon yun ang energy na ma-attract ninyo. You can attract positive energy para mangyari kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Okay? Tanggalin na ninyo kung ano man yung mga pagsisisi ninyo, pag-aalala, yung guilt ninyo kung meron man. Tanggalin nyo na yan because negative energies attracts also negative situations, negative experiences. And we don't want that, hindi ba? Sino naman ang magugustong magkaroon ng negatibong sitwasyon sa buhay or hindi maganda, 'di ba? So as much as possible, isipin niyo kung ano yung positibo rather than mag-focus kayo sa kung ano yung low vibe, kung ano yung negative, no? Kasi 'di ba, kung ano yung iniisip natin, ano nararamdaman natin, yun ang naa-attract natin, 'di ba? Yun ang namamagnetize natin sa buhay. Kaya positive lang, no? Positive lang para positibo din at magagandang bagay ang mangyari. Change your life, no? It's about time para baguhin nyo na ang inyong sitwasyon. There are going to be changes na kailangan ninyong gawin talaga rito, no? Katulad na lamang ng pagpo-procrastinate, that is also negative energy, Taurus. So, meron nga kayong magagandang plano, meron kayong magagandang idea, pero nagpo-procrastinate naman kayo, no? Nag-hold back kayo. So, kaya walang progress, walang development, walang pag-asenso, walang pag-grow, walang pag-thrive, 'di ba? Kasi you are procrastinating. So, there are multiple opportunities coming your way, no? So, embrace natin 'yon, no, yung mga oportunidad na 'yan, at 'yun ang gamitin natin, ano, para mabago ang ating sitwasyon for them better. What else? We have perspective. Yan, there are new perspective coming your way, no? So maybe para mawala din, no, yung mga worries ninyo, yung mga bigat sa inyong dibdib, aside from ipagdasal ninyo yan, i-offer ninyo yan sa Panginoon, let go and let God, 'di ba? Yung ganoon, para mawala yung stress sa inyo, mawala yung bigat, allow the universe to help you, no, deal with that, at mag-reflect kayo, okay? Take a pause and do some kind of reflection, do some kind of pagmuni-muni, no? Sa ganitong paraan, makakatulong ito na magkaroon kayo ng tranquility, ng peace, and with that, mas makakapag-isip kayo ng maayos, mas makakapag-isip kayo ng mabuti, 'di ba? So, what else? We have 5 of Ariel. Ayan, so, you don't need to go through your current challenges alone, hindi pa. Sabi dito, kailangan ninyo ng tulong
then ask for help. Okay? There are people around you that could help you, no? Na maging magaan ang inyong sitwasyon, maging magaan ang inyong pinagdadaanan. Okay? Kaya wag kayong mag-alala, wag kayong mamroblema. Okay? Wag din yung problemahin ang problema, Taurus. Bagkus, mag-isip kayo ng kung ano ang magagawa ninyo para maibsan ang inyong problema or mawala yung inyong problema. 'Di ba? Rather than dwelling on the problem itself, and ask for help. Maraming tao sa paligid ninyo ang pwedeng makatulong sa inyo. You just need to reach out. Okay? We have justice. Ayan, you are getting what you deserve. Kung ano ang para sa iyo, Taurus, rest assured na you will get that. Okay? This is also time for karma. Now, karma is at play din sa ngayon. And we are talking about good karma rito. So, kung ano ang magagandang ginawa ninyo in the past, ano yung mga magagandang ginawa ninyo towards other people as well, yun din ang babalik sa inyo sa ngayon. Siguro matulungin din kayo, no? Kaya meron ding mga taong tutulong din sa iyo sa ngayon. Not necessarily na yung mga tinulungan ninyo in the past, yun din ang tutulong sa inyo. Hindi naman sa ganon. Pwede rin na may ganon, pero the universe, no, will align people, no, towards your path para makatulong sa inyo. What else? We have Queen of Ariel. Ayan. So, si Queen of Ariel, this is a happy energy. This is also abundant and prosperous energy. Kaya maaaring kung nangangailangan kayo ng pera sa ngayon or kailangan ninyo ng financial support, no, financial assistance, maaaring ito na, no, yung pagkakataon ninyo. Maaaring mabigyan na kayo ngayon ng oportunidad para magkaroon kayo ng mas maraming pera. This is also a very nurturing and caring energy. Kaya this is also a reminder para sa iyo, Taurus, na alagaan din ninyo ang inyong sarili. Okay? Kahit marami kayong inaasikaso, iba't ibang bagay, meron kayong mga ginagawa na iba't ibang bagay din, trabaho, obligasyon, responsibilidad, but regardless, no, kung gaano kayo ka-busy, always make time to care for yourself. Always make time to take care of yourself. Okay? So, what else? We have the moon, the opportunity to improve your plans. Okay? So, meron dito siguro mga bagong perspective nga, meron mga bagong ideas, new insights, information na marireceive kayo, maririnig kayo, no? At yun na makakatulong sa inyo, no? Na maging mas maayos ang kung ano man ang inyong pinaplano. So, always listen to your intuition, ano? For accurate guidance. Ayan. So, lagi ninyong papakinggan at susundin kung anong bulong ng iyong intuition. Kasi, it will always lead you to the right decision, to the right path, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.